Hallelujah. Bagong utos ay Kristo. Mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga parisiyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos." Narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, "Huwag kang papatay, at sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman." Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang pumahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid, "Ulol ka," ay mapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kaniya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa at 13 tayo ng Hunyo at kapistahan ni San Antonio de Padua, isang Fransiskano na mahusay magsasalita tungkol sa mensahe ng Diyos. At ang paksa ng ating mga mensahe ng salita ng Diyos ngayong araw ng Huwebes ng ika-10 na linggo sa kanyang panahon sa palang taon ng ating pagdiriwang ay tungkol sa pakipagkasundo. Paano ba ang pakipagkasundo? Ang pakipagkasundo ay magkaroon ng pag-aayos ng relasyon at magkaroon ng pagtanggap sa isa't isa, magkaroon ng pagpatawad sa isa't isa, at magkaroon ng panibagong relasyon sa isa't isa. Ito yung tinatawag natin na pagkipagsundo. Sa salitang Hebreo, ito ay letpies, na sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 24, sinasabi na makipagkasundo ka muna sa kapwa mo kapag ka naalala mo na may samang loob siya sa iyo bago ka pupunta sa simbahan.
Ito yung pakipagkasundo na sinasabi sa tradisyon na ang tradisyon natin ay naging Latin na reconcilio. Ang reconcilio ay isang tunay na pakipagkasundo na mayroong pag-uusap. Ang pag-uusap na maayos ay atin po napakinggan sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Mga Hari, Kapitulo 18, verso 41 hanggang 46. Itong si Elias, kanya pong ipinapahayag ang parusa ng Diyos kang Haring Akab sa Israel, dahil itong si Akab ay napaka malupit, laging nagmumura, at ang kasama niya sa buhay o ang kanyang babae sa buhay ay napakalupit din. At dahil dito, pinarusahan ng Diyos na 3 taon walang ulan. At nung panahon na wala pang teknolohiya sa tinatawag nating irigasyon o pagdidilig, ang mga tao ay nagdepende sa ulan. Kapag hindi umulan na maski 1 taon lang, maghihirap na ang tao. 3 taon at higit. Kaya sobra ng hirap. Iyon ay parusa dahil si Haring Akab, dahil sa kanyang asawa na si Jezebel, ay nagkaroon ng Diyos-Diyosan na si Baal. Pero noong natapos ng paligsahan kung sino yung tunay na Diyos sa bundok Carmel, nanalo si Propeta Elias, sapagkat ang alay ni Propeta Elias ay siyang tinanggap ng Diyos dahil ang apoy mula sa langit ay kinain o sinunog ang lahat ng mga alay ni Propeta Elias, hindi yung sa Baal. Kaya nagkaroon ngayon ng pagkakasundo si Haring Akab at ang propetang Elias. Pero tumatakbo si Propeta Elias papuntang Jezreel dahil ay kanya pong puntahan si Haring Akab upang mananagot sa kanyang kalupitan. Yon ang isang propeta. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 20 hanggang 26, sinabi ng ating Panginoon na kapag ang ating pamumuhay sa panampalataya ay kagaya lang ng mga iskriba at mga parisiyo, hindi tayo makapunta sa kaharian ng langit. Bakit po? Ano ba ang kanilang mga paraan sa pagpahayag ng panampalataya? Para sa mga iskriba, itong mga iskriba ay eksperto tungkol sa kautusan ng Diyos. Alam nila ang tradisyon na tinatawag na tradisyon ng Torah tungkol sa kautusan, tradisyon ng mga propeta na tinatawag na Nabiim, at tradisyon ng mga karunungan mula sa Diyos at ito'y tinatawag na Kitubim. Hanggang doon lang sila. Hindi napapalalim ang kanilang pamumuhay sa pananampalataya at napakitid ang kanilang paningin. At dahil dito sinabi ng ating Panginoon, kapag ang pagsunod sa Diyos ay kagaya lang ng mga iskriba, at dinagdag pa niya, yung mga parisiyo. Parisiyos, ibig sabihin, sila yung nasa kaiba na grupo. O ang tawag doon, mga elite na ayaw nila makihalo sa mga taong mga maliliit at mga mahirap. Dahil sila yung mayaman, sila yung makapangyarihan. Baka marumihan sila sa mga mahirap na mga manggagawa. Kaya ang tawag sila mga parisiyos. At itong mga parisiyo at saka yung mga eskriba, kapag ganun lang ang kanilang buhay na sumusunod lang sa kautusan, hindi sila maligtas. At paano sila maligtas? Maligtas kapag tingnan nila ang tunay na buod ng kautusan. So sinasabi ng ating Panginoon sa Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5 ang tungkol sa kautusan ng huwag pumatay. Kasi pag pumatay, managot. Ibig sabihin, makulong ipapakulong ng Sanhedrin at parusahan sa Gehina. Yung Gehina ay ito yung impyerno. Pero ang sabi ng Panginoon,
Hindi lang doon. Tingnan natin paano nag-ugat ang pagpatay ng tao. Ibig sabihin, ang paggawa ng karahasan, mayroong simula. At ang pasimula doon, una, yung galit, yung kawalan ng pagkakasundo. Kaya halimbawa, mayroong kang kapatid at tinatawag mo siyang ulol. O kaya siya, pinapahamak mo yung buhay niya, binabantaan mo siya. O dili kaya, yung hindi mo siya nirespeto at minaltrato mo siya. Ito muna ay dapat na alisin, tanggalin sa buhay upang magkaroon ng magandang relasyon sa isa. Hindi lang ito sa kapitbahay o sa kapwa-tao, lalo't higit na sa loob ng sambahayan. Sapagkat sa loob ng sambahayan, kuminsan ang tinatawag na domestic violence, ang mga karahasan na nangyari sa loob ng tahanan ay kuminsan hindi na sinasabi, kuminsan tinatago na lang. At kuminsan yung pagkapuot sa isa't isa, mag-asawa ba? O dili kaya yung kawalan na magandang relasyon sa mga magkakapatid, o dili kaya ang mag-ama at mag-ina. Kuminsan ito ay napabayaan na. Kinakailangan natin na ayusin ang relasyon sa isa't isa. Ito yung tinatawag sa salitang Grego na pagkakasundo na tinatawag na katalagi. Pero ang ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5 verso 24, ang nakasulat po na salita, hindi po katalagi. Ang nakasulat ay dialegite. Ano po yung dialegite? Makipag-usap muna, makipag-dialogue muna. At sa pakipag-dialogue, mag-aayos muna. At kung maayos na, magkaroon ng reconcilio o pagkakasundo. Ito yung kailangan natin sa buhay. Kailangan muna tayong magkakasundo sa ating kapwa-tao. Hindi po tayo magkasundo diretso sa Diyos na sabihin, may hindi magandang relasyon mo sa kapitbahay o hindi magandang relasyon mo doon sa iyong bahay, sa sarili pamilya. Pagkatapos pupunta ka agad sa Diyos, kailangan na magkakasundo muna sa personal na hindi maayos na relasyon. Upang kung magkakasundo na sa mga kasambahay, yung palaging kasama mo sa iyong buhay, yung mga kasama mo sa trabaho, yung kasama mo sa kalakalan, yung kasama mo sa anong mga ginagawa ninyo, kapag ka maganda ang inyong relasyon sa isa't isa, napahayag ang inyong magandang relasyon din sa Diyos. Kaya sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 19 hanggang 21 na sabi, kung sinasabi mo na iniibig mo ang Diyos, ngunit napupuot ka sa iyong kapwa-tao, ikaw ay sinungaling. Ganito ang utos. Makipagkasundo ka sa iyong kapwa upang kung mahal mo ang Diyos, mahal mo muna ang iyong kapwa-tao. Mga kapatid ko, yun ang dapat nating tingnan. Ang akala natin, diretso tayo sa Diyos. Kinakailangan na makipag-ayos muna tayo, makipagkasundo muna tayo sa ating kapwa-tao na konkrito na nakikita natin sa ating buhay, na konkrito na kasama natin sa buhay, na konkrito na kalakbay natin o dili kaya kasama natin o matatagpuan natin sa konkrito sa ating buhay araw-araw. Hindi po tayo masabi na maayos ang ating relasyon sa Diyos kapag hindi maayos ang relasyon sa ating kapwa-tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay napahayag sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Kaya magbago ka na. Kaya magbago na tayo. Kung mahal natin ang Diyos, kailangan maayos din ang atong relasyon sa ating kapwa-tao. Hindi po tayo
makapagsabi, iniibig natin ang Diyos, ngunit hindi maganda ang ating relasyon sa isa't isa. Ang pagmamahal ng Diyos ay napahayag sa konkrito na pagkakaisa natin na maayos, may pagkakasundo at may pagmamahalan. Amen? Purihin natin ang Diyos.